Ano kailangan gawin. So, parang isang malakihang correction at pakikipa-usap na matindi po sa kanila para ma-execute na nila ng tama dahil paumaga na po doon ang ginagawa namin. Okay. One last question, Direk. Isa pang remarkable doon yung transfer yung milk from mouth of Milen to Sid. Nahirapan, paano nyo na-convince si Sid na gawin yung ganung eksena? Bale, actually, close naman talaga si Milen at si Sid. So, sila po talaga ang nag-isip nun. So, hindi po, honestly, parang na-inspire na sila sa eksena. Honestly speaking, hindi na po galing sa akin yun. Parang biglang nagkaroon sila ng bright spark and idea. Direk, ito gagawin namin O sige, okay ba sa'yo? Sige, okay. So, ginawa po nila yun. Nagdagdag tapang po sa eksena. Okay, thank you. Kay Stephanie man, congrats Stephanie, napaka-tapang mo dito sa movie na to. Especially dun sa mga eksenang, dun sa dibdib, parang walang inhibitions yata. Ano yun, wala talagang limit sa mga eksenang yon, sa mga touch and Sa akin po wala talaga. So, tiwala lang po ako sa partner ko and kung sino po yung makaka-eksena ko po. Ayun. Tsaka last na lang, parang nakita ko, kanina ko pa iniisip, yung si Milen, talagang hinalikan yung... Pumayag ka ba? Kasi minsan hindi ginagawa, dinadaya yung direct, di ba yung ganung eksena? Nung una po daya, pero parang nadala siya sa eksena. So, Si Milen. yes po. So, ayun, nagawa. As in, magpinsan naman po kami. Oh. Okay, kaya ayun po. Okay naman po sa akin. Look. Okay. Ayun po. Thank you. Thank you. Congrats. Thank you. Incest daw, sabi ni Direk Jackie. Okay, thank you very much, Mr. Joey Sarmiento. Ang susunod po ay si Janice Navida from Bulgar. Andito po sa harapan, the beautiful lady in orange. Ayan. Ayan, good afternoon. First, congratulations, Direk. Parang hindi pa ako nakakabalik sa Katinoan pagkatapos panoorin yung pelikula. Baliw na baliw ako. Sobrang kakaiba talaga siya. Pero congratulations kasi ang lalim mo para ma-express mo sa ganitong klaseng film. Ayan. Yung first question ko is for Steph. Kasi parang iniisip ko, ano ba yung motivation mo for you to give your all sa movie na ito? Siguro dahil sa tiwala ng lahat sa akin. Kaya nabigay ko po yung best ko dito and it's my first lead role po. So binigay ko po talaga yung best ko. Thank you. Anong naging promise sa'yo ni Direk for you para ma-convince ka? Ano yung pinramis ni Direk para mawala yung mga inhibitions mo, maibigay mo nga lahat? Ayun, sabi, wag daw po ako matakot. Kasi takot talaga ako kay Direk Bobby. Una pa lang. Dahil sa kapatid ko yan. So, ayun. Sinabihan lang ako na magmatakot. Gawin mo lang kung yung best mo. And ayan, kay Direk Bobby, Direk Jackie na naman. Thank you. At hindi ako magsasama mag-thank you sa inyo dahil sa inyo nabigay ko po yung best ko. And thank you sa tiwala niyo. Ayun po. So, nung nabasa mo yung script, wala kang hininging mga restrictions, walang limitations? Lahat naman po is nagawa ko naman po before sa ibang movie po. So ngayon, wala po. Tiwala po talaga ako sa kanila. Gaya ng tiwala nila sa akin. Ayun po. So far, ito yung most daring mo na ginawa? Opo, and sobrang challenging po. Lahat nandito na kasi, dito naman sa movie. So, ayun po. So, frankly speaking, do you intend or do you aim na makakuha ng any award from any other award-giving bodies? Ako po hindi. Kasi, di ko alam. Ayun, so, basta binigay ko po yung best ko dito, and di ko alam kung anong darating para sa akin po. Ayun. Ayoko po mag-expect. So,
Pero meron kang pinipeg ng mga sexy stars na naging mga award-winning actresses. Wala po eh. Ano lang po, sa tulong po ng mga nakapaligid sa akin siguro. Ayun po. Ayun, okay. Congratulations anyway sa napakagaling na acting mo. Kay Direk naman, curious lang ako Direk kasi dun sa last Zoom Media Con, wala rin si Sid Lucero. At ngayon, ang ganda rin yung role niya sa movie pero wala pa rin siya. Tanong ko lang Direk, bakit wala si Sid? Ano po kasi may sakit po si Milen, magjowa po sila. So aalagaan po ni Sid si Milen. Apa. So in real life pala talaga, Direk? Apa. Okay. So kaya hindi nahirapan na yung mga scenes nila talagang parang true to life? Kaya po Papa. So kaya ito po nila nakuha iba yung tapang po nila. Hindi ako na-inform Direk, charot. Oo. Sa atin na lang. Pero, Direk, first time mo ba nakatrabaho si Sid? Opo, first time. Matagal na po kaming magkakilala since college pa po. Pero yung unang pelikula ko nung Balik Diwa with Maricel Soriano and Ping Medina, isa po siya sa mga dapat makakast nun. Kaso, nag-decide po ako na si Ping Medina na lang ang i-cast. So, magkakilala kami nun ever since po. But then, first time ko talaga siyang ganap na nakatrabaho na po. Okay. And masaya naman po, sobrang chill lang po niya talaga sa set palagi. And ang husay, kaya ang ganda po nakasama po si Sid sa set kasi ang dami din po niyang na i-contribute pagdating sa knowledge ng acting ng buong cast po. Lahat po, from Steph to Milen and to kasama din si VR. Mhm. And ano sa tingin mo, Direk, yung most remarkable scene ni Sid dito? Si Sid, actually kasi ang remarkable sa kanya yung mga maliliit na moments po kasi na alam natin kaya niya i-execute yung mga sadomasochist love scene na yun na napaghusayan din niya pati yung mga love scene pero it takes a good actor para makuha yung mga nuances kahit yung unang dating po niya na mga tingin-tingin lang alam mo ang lalim na po agad ng laman. So para sa akin nga yung pinakaunang eksena pa lang na pagdating niya sa dining ayun na yung pinaka-remarkable kasi unang dating pa lang niya, tumatak na po agad siya. Parang nakaka-starstruck na agad na Direk. Apo. Oo, thank you Direk. Mabalik ko lang kasi na-mention nga ni Direk na mag-jowa pala si Sid at si Milen. Tapos sabi mo, pinsan mo si Milen, di ba? So ano feeling lang na Steph na may ganun palang eksena tapos may threesome kayo, may mga ganitong scenes sa movie? Ayun. Close naman din kami ni Kuya Sid. Pero pagdating talaga sa eksena talaga, hindi ko maiwasan kumaba. Tapos, so, nung scene naman namin ni Kuya Sid, sabi ko kay Ate Milen na manood siya. Para mawala yung kaba ko. Kasi sobrang close talaga namin and sinabihan nila ako na huwag matakot. Ayun. So walang rehearsal yung mga scenes? On the spot? First May- take? Hindi, lahat naman po, pagdating po sa mga love scene and sex scene na ano naman, na nung mga unang part ng Viva Max ko, ginaguide ako ni Direk Roman. Ito. May mga rehearsals, very technical din. Siyempre, rehearsals mo, nakadamit naman kayo at wala kayong at hindi pa kayo tumotodo sa acting during those moments. Isang pasadahan lang po ng rehearsals and then after we do the take po. So, Yan yun. po. In fairness ang daming nadala. Ang daming nadala. Last na lang kay Steph, in real life ba may boyfriend ka? Secret po. Ay, secret talaga. Pero kung meron ba, ipapapanood mo itong film na to? Hindi siguro kakayanin. Grabe mo. Ayun. So, hindi ka pa handa or hindi pa siya handa? Ayun, kapatid ko na sa mood. Ayun.
I-comment ko lang po dahil bukod sa mga nabanggit yung love scenes na palaban tong si Steph. I-comment ko lang po talaga siya kasi hindi lang naman siya sa love scenes naging palaban dahil alam ko, nung sinabi ko po ito sa kanya, itong project, bukod sa love scenes, hihiga ka kasama ng baboy, gugulong-gulong ka, magsasayaw ka, lahat gagawin mo. Tango lang po siya ng tango. Syempre sa amin, parang, sige, tango ko ngayon. Pagdating doon, tignan natin. Pagdating sa set, ayun, nandun na po siya, nakabilad sa araw, sumasayaw, lahat po. Ginawa niya without any hesitation. And nagulat po kami kasi pagpasok niya sa pig pen, parang friends niya yung mga pigs. Po. Animal lover. Ayan. Congratulations. Thank you. Thank you very much, Miss Janice Navida.